mapagpalang araw po sa ating lahat. Today po ay February 18 at ang tatalakayan po natin for today ay for today's devotion ay nagko-communion ba kayo? Bakit importante ito na may concept na communion? So, ang communion o hapag ng Panginoon ay higit pa sa isang tradisyon na relihiyoso. Ito ay isang makapangyarihang gawain ng pananampalataya na nagpapaalala sa atin na ang sakripisyo ni Jesus at ang ating relasyon sa Kanya. So, sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26, ikinikwento ni Pablo kung paano itinaguyod ni Jesus ang gawain na ito sa huling hapunan. At iniutos niya sa kanyang mga alagad na kainin ang tinapay at inumin ang saro bilang pag-alala sa Kanya. Ang mga elementong ito ay simbolo ng katawan ni Jesus na ipinako para sa atin. At ang kanyang dugo na ibinuhos para sa ating kaligtasan. At sa pamamagitan ng communion, hindi lang natin inaalala ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo, kundi ipinapahayag din natin ang kanyang kamatayan hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Isa itong pagkakataon na magmuni-muni, magsisi sa mga kasalanang nagawa natin at mag-refresh sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya mahalaga na lumapit tayo dito along tapat at may paggalang. Bago tayo dumaan sa communion, kailangan nating manalangin, mag-confess ng ating mga nagawang kasalanan at mag-isip tungkol sa kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin. Ang pagmumuni-muni sa kanyang pagkamatay, muling pagkabuhay at pangako ng pagbabalik ay tumutulong sa atin upang mas maunawaan ang lalim na kanyang pagmamahal at ang pag-asa na mayroon tayo sa Kanya. Habang binabasa natin ang 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26 at tinatanggap ang mga elementong ito, pinapaalalahanan tayo na ang ating pananampalataya ay hindi lang tungkol sa mga ritual, kundi sa isang buhay na relasyon kay Jesus. Pinapalakas din ito ang ating ugnayan bilang simbahan, nagsisilbing pagkakaisa ng isang pananampalataya at pag-asa. Ang communion ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa, bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Tinawag upang ipakita ang kanyang pagmamahal sa ating mga buhay. At sa pamamagitan ng banal na gawain ito, tayo ay pinapalakas, nire-refresh ang ating pananampalataya at hinihikayat na patuloy na sundan si Jesus ng may buong puso. Ayun lamang po at maraming pong salamat.